Isipin nyo, gusto nyo bang yumaman? Hindi no? Parang nakakasawa na sa tenga yung salitang pagyaman. Parang puro pagyaman, pagyaman. Yaman, 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 yaman. Simula nung unang panahon ba, yaman, yaman. Pero, parang ano eh. Siguro, para sa akin eh. Ibahin natin. Parang, mas maganda pakinggan na gusto nyo bang maging masaya kung paano maging masaya? Gusto nyo bang malaman kung paano maging masaya ang buhay nyo? Hindi pagyaman no? Kasi, kung pera lang din naman ang usapan, parang kasiyahan mo lang din naman yung hangad mo. Ganun di ba? Kasi bakit gusto mo yumaman? Bakit gusto mo magkapera? Para sumaya ka, para mabili mo yung gusto mo, para mabili mo yung gusto mo, para mabibili yung gusto mo. Kung wala kang pera, paano ka sasaya? Parang hindi naman mahalaga ang pera no? Pero kailangan natin ng pera. Parang ang gulo, no? Ako, gusto ko ng pera, kailangan ko ng pera. Kayo, gusto niyo ng pera, kailangan natin ng pera. Para mabili natin ang gusto natin. Pero, iba-iba kasi tayo ng ng gusto. Meron gusto, maliit na bagay, masaya na. Meron gusto, kailangan para sumaya sila, malaking bagay. Naiintindihan nyo ba? Parang, kasi ang naiisip ko, ako, lagi akong motivated, araw-araw. Tapos lahat ng ginagawa ko, konektado sa mga naiisip ko na plano na gusto kong maging in the future. Pero kasi pagka naiisip ko yung pera, parang minsan, pagka laging pera na lang ng pera, parang naiisip ko na parang pera, ganito ba? Pera, parang nabubuhay ang tao para sa pera. Hindi no? Para dapat nabubuhay ang tao para magsaya, para sa kasiyahan, para enjoyin yung buhay na binigay sa atin. Di ba? Kaya tayo nagiinom, naglalaro, nagtatrabaho. Ganun ulit. Para sa pera. Kalabanin natin pamilya natin para sa pera. Kakalabanin natin kaibigan natin. Parang magpa-pride tayo para sa pera. Kaibigan laban sa pera. Kaibigan laban sa pamilya. Kaibigan. Pera laban sa pangarap. Parang ang hirap no? Dapat saya na lang palagi. Pero paano ka magiging masaya kung wala kang pera? Di ba? Ang bilis nun. Wala, naisip ko lang na kasi sa pagyaman na naman. Kasi para kung gusto mo sumaya ang buhay mo, kailangan talaga mag-antay Kasi ako tulad sa sitwasyon ko ng ngayon, hindi naman problema, maliit na problema, pero kasi ang problema kailangan solusyonan. Pagka ang problema pinatagal mo, problema na yan habang buhay. Hindi man habang buhay, pero problema yan. Habang hindi mo sinusolusyonan. Kaya ang problema, dapat sinusolusyonan ka agad. Like a problem need a solution immediately. Kailangan gawin agad natin ng solusyon ng problema. Pero pera talaga ang nagpapatakbo, no? Dati nga yung unang pera no? Di tatak lang. Parang papel lang, tatatakan mo lang. Pero bakit
naging parte na ng buhay ng tao ang pera eh, no? Parang tumatak na sa kanila. Kailangan mo magtrabaho para magkapera ka. Ngayon, ang dali namang kumita ng pera. Pero kahit ang daling kumita ng pera, pero bakit ang hirap magkapera? Di ba, ano? Ang hirap magkapera kahit alam mo yung tamang paraan para kumita ng pera. Kailangan mo pang pagdaanan eh, no? Kailangan mo pagdaanan yung parang way by way ba? Parang yung daan. Kailangan mo daanan talaga yung daan eh para malaman mo na yun talaga yun. Na yun talaga, para ma-realize mo na yun talaga. Hindi eh. Para ma-realize mo na yung daan na yun yung magtuturo sa'yo na ito talaga. Di ba, ano? Ito yung daan na dapat daan mo para malaman mo na ito talaga. Paano ka makakakita ng malaking pera kung hindi mo dadaanan yung daan na yun eh naandito yung mga learnings. Pero yung mga learnings na yun, hindi ka dapat mainip. Pero kasama sa buhay ng tao na maiinip ka talaga, mababurnout ka kasi yun nga, parang habang dinadaanan mo yung daan na yun, napakadaming harang. Ang daming harang. Ngayon, kung hindi ka marunong magantay, susuko ka. Na ano niyo na ba yun? Parang tumama na sa isip nyo na. Ayan, di ba? Habang ginagawa mo yung pangarap mo, may harang. Nandiyan yung failure, may harang. Ngayon, kung hindi mo titibagin yung humarang sa'yo, hindi ka makakapagpatuloy. Siyempre, ang sinasabi natin, para makapagpatuloy ka, gibain mo yung daan na yun. Gibain mo yung failure. Sige lang, failure. Tapos failure uli. Tapos pride. Tapos yabang. Gibain mo, diretso ka lang. Parang diretso ka lang sa goal mo. Diretso ka lang ng diretso. Diretso ka ng diretso hanggang makuha mo yung nasa isip mo. Which is yung nasa isip mo, yun yung pangarap mo. Ngayon, paano makukuha yung pangarap mo? Siyempre, ano ka lang, parang focus ka lang. Parang pagka nagdadrive ka, paano ka makakarating sa pupuntahan mo kung hindi ka nakapokus? Pwede kang mabangga. Pwede kang, di ba? Pwede kang mabangga, maaksidente. Pwede kang makabangga. Parang ganun lang eh. Ang bilis lang naman eh kung iisipin mo eh, di ba? Ang bilis lang maging success. Ang bilis lang maging successful. Ang bilis lang makapunta dun sa paroroonan mo kung talagang iisipin mo. Mag-a-advance ang utak mo pero yung utak mo na hindi naiisip ng utak mo sa ngayon, hindi ina-expect kapag ka nadaanan mo na meron pala na pangyayari na pwede mong makasalubong, pwedeng humarang sa'yo. Kaya ang kailangan sa buhay, parang dire-diretso ka lang kahit anong mangyari, di ba? Wala, ang galing. Pera. So, tuloy-tuloy lang. Kaya natin yan. Walang susuko. Walang nananalo ng sumusuko. Galing. Tuloy-tuloy lang. Motivated naman tayo palagi. Ako, motivated ako palagi. Pero, kahit kasama mo yung pangarap mo araw-araw, yung lahat ng ginagawa mo, konektado sa ginagawa mo, hindi pwedeng walang problema na dadating eh. Tapos yung problema, papasok na naman. Pagpasok ng problema, may isip mo,
nakakatamad naman solusyonan nito. Susolusyonan mo. Siyempre, may isip mo, motivated ka, may pangarap ka, susolusyonan mo kaagad. Ngayon, yung problemang yun, mawawala ka agad yun kasi susolusyonan mo kaagad. Kasi alam mo na pagka hindi mo sinolusyonan, tatagal at tatagal. Pwede may mga opportunity habang nilulutos mo yung problema na yon, o kaya pwedeng may mga opportunity na gagawin mo habang meron ka pang problema. Anong mas gusto mo? Habang merong opportunity na ginagawa mo na ite-take mo habang may problema ka, o habang may problema ka na ginagawa mo yung opportunity na dumating sa'yo pero may problema ka. Siyempre, mas pipiliin mo yung opportunity. Ite-take mo na lang yung opportunity. Ite-take mo na lang yung opportunity habang sinusolusyonan mo yung problema o habang nasolusyonan mo na yung problema. Wala ka ng problema, doon ko na lang sa opportunity. Tuloy-tuloy lang. Sama-sama. Sama-sama tayo. Ang laki ng pangarap natin, oh. Walang titigil. Nakakasawa, no, mag-antay, no, pero hindi naman may invento yung pag-aantay kung hindi ka talaga mag-aantay, eh. Ang galing! Next time na uli. Ang sarap mag-isip. Kasi pagka naiisip ka, doon maiisip yung mga pangarap mo.